beloved Boss Mike Cervera. Ito na, yung mga biktima ho, mga kababayan ko, pakinggan ho natin. Nanay, oo, pasok. Mula dito sa Siyempre, hindi naman maaawa yung mga DDS sapagkat mga demonyo yan eh. 'Di ba? Mga demonyo yan, hindi maaawa yan. O, tingnan nyo ho ha, dalawang anak na matino, dalawang anak na pumapasok sa trabaho, dalawang anak na tumutulong sa magulang, dalawang anak na mapaghamahal sa ina. Abay, pinagpapatay ni Duterte. Eto na. The Hague, Netherlands. Kasama natin ngayon si Nanay Liori. Nanay Liori, ano ang buong pangalan ninyo? Ako si Liori Pasco. Lore Pasco. Mga kababayan, pakinggan nyo ito. Ayokong maiyak ko sa inyong harapan. Gusto ko inyong, isekreto na lang natin at hindi pakita. Papanoorin nyo ho ito. Maiiyak kayo rito. Pasok. 71 years old. At ang dalawang anak ko ang biktima. Si Crisanto Lozano, 34 years old. May pamilya at may 4 na anak. At si Juan Carlos Lozano na Putang ina mo talaga, Digong! Putang ina mo! Putang ina mo, Digong! Biruin nyo mga kababayan, yung isang anak niya ho, 34 years old, pinatay, may asawa, may 4 na anak. Biruin nyo mga kababayan ko, sino ka, Digong, hayop ka? Diba? Sino ka? Dalawang anak niya, yung isa may asawa, 4 na anak, tapos pinatay mong hayop kang, Digong ka. Ay nako, Digong. Ay nako talaga mga kababayan. Kung papahintulutan lang, kung sino ang halimbawa ang hatol kay Digong ay tatadtarin sa harap ng maraming tao. Malaya po ang magpepresenta kung sino ang tatadtad. Ako na ho, mga kababayan ko. Ako na ho. Talagang pipinuhin ko yung mukha niyan. Mga kababayan ko, ito na. nata. Sila ay pinaslang noong May 12, 2017 Grabe. sa drug war ni Duterte. Ala ka po, tangina mo, Digong. Sa panahon mo namatay ito, sa drug war mong hayop ka. Pa-drug war ka pa. Ikaw naman ang pinunas ng sindikato talaga ng droga. Ikaw ang promotor, Digong. Tuloy. At gaano ko ba katagal ninyong hinintay itong araw na matutuloy na po ito? Ano yung pakiramdam na matutuloy na po yung confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nako ma'am, napakatagal kaming naghintay. Almost 9 years na ngayong May. At totally ngayon ay matutuloy na ang confirmation of hearing. Hindi namin, ako personally hindi ko maramdaman hindi ko maintindihan ko anong maramdaman ko dahil sobrang nagulat kami dahil nung nakaraang taon, 'di ba, na-postpone tapos bigla-bigla na ito nga matutuloy na. Tapos marami pa ring balakid, maraming sinasabi si Kaufman na marami siyang inapila. Naku, sabi namin hindi. Nanay, sayang ho yung binabayad sa abogado nila. Nakaka-billion na ho sila, nakaka-billion na ho sila, nanay, ng kakabayad sa abogado nila, nanay. Sabi ni Baby Nunez, karimari-mari mga Duterte, hayop Diba mga kababayan ko? Hindi Jerby, humingi ako ng paumanhin agad At saka humingi ako ng pahintulot nila. Pinayagan nila ako, kaya exempted to Lord, sorry. Eto na. Di ba? Hayaan mo na, nanay. Bayad kasi yung abogado kaya wala tayong magagawa doon. Kailangan niya magtrabaho. Kailangan niya sumunod sa mga gusto ng mga Duterte. Sabi nila, ang bayad daw ho 150 million a month. Alangan naman na hindi magtrabaho yun, nanay. Nanay, sige tuloy. Hindi siguro matutuloy din. At last na sabi nung Rise Up for Life and for Rights, tuloy na nanay, kaya mag-apply na tayo ng visa.
So yun, nag-apply na kami ng visa pero hindi pa rin sigurado kung makakapasa kami. And after a week, ayun, nakapasa naman kami. So yun, prepare. Kita nyo, nakapasa ko si nanay, makapunta ng Netherlands, parang ako. Alam nyo, sa totoo lang oo, gustong-gusto kong pumunta ron ngayon Kung hindi lang ho talaga ako maraming trabaho, nandoon po ako ngayon. Sa totoo lang ho. Nasa Netherlands po sana ako ngayon, mga kababayan, para ibigay po yung suporta dito ho sa mga biktima ni Digong, mga kababayan. Prepare ng madalian. Sobrang hirap pero andito na kami ngayon. Yan. Galing po kayo ng Pilipinas at talagang sinadya nyo po. Gaano ka-importante na nandito po kayo sa The Hague para sa confirmation of charges here? Sobra pong importante kasi at saka napakaswerte po namin dahil sa karamihan po ng mga volunteer ay hindi binigyan ng ganitong pagkakataon na talagang kumbaga makita si Duterte. Pero unfortunately, lately nag-announce siya na talagang hindi siya attend dahil hindi nga niya kinikilala yung jurisdiction. Hindi, nanay, takot lang sa inyo yun. Oo, baka kasi minumulto na ng mga biniktima niya yun Oo, malamang hindi na nga nakakatulog na maigi yung matanda na yun Oo, panalangin na lang natin na magbigti na lang sa kulungan yun para mapadali. Tuloy. Anong dahilan. So, mayroon kaming konting frustrations kasi para sa aming mga biktima, isa itong pagtakas sa responsibilidad niya. Bakit ayaw niyang humarap? Kung wala naman talaga siyang kasalanan, edi wala. Nako, eto, sabi ni Jenny Dairit, pag trail na boss, Mike, punta ka, libre kita magkape. Ang mahal ng kape. Sabi naman, oy, thank you naman kay Harmony Bautista. Tuloy natin. So yun, ang tingin namin tumatakas sa responsibilidad pero hindi. Correct ka, nanay, tinatakasan niya talaga yan. Hindi ka nagkakamali, hindi lang sa tingin nyo. Yun na yun, tinatakasan niya yung responsibilidad niya. Ganun naman talaga yung mga duwag Matatapang lang sila sa kapwa Pilipino. Pero kapag ka sa Chekwa, tameme siya, ginawa pa nga niyang kakampi. Hindi yun hadlang dahil whether or not na umattend siya o hindi, basta tuloy ang hearing kasi yun ang naman ang sinabi ng ICC. Yun ang pinasasalamat namin dahil ang ICC ang talagang nagsabi na tuloy. Ano po ang inaasahan ninyo o ano yung inyong expectation from this confirmation of charges? Yung 4 na araw po. Yes. Yung 4 na araw, ang inaasahan talaga namin yan ay sana talaga ay matuloy, mabigyan talaga ng... Nanay, in Jesus' name, matutuloy yan. Tayo, may karapatan tayo na gamitin. Lord, bigyan mo ng patnubay ang lahat ng mga humihingi ng hustisya laban kay Digong. Yung mga demonyo, mga kababayan ko nananalangin sila, pinapanalangin nila yung demonyo. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Pinapanalangin nila yung demonyo. Sinong demonyo? Di si Digong. Di ba? Hayop na yan. Tuloy. Katarungan itong aming mga dinadaing, itong aming mga hinain na habla para sa kanya doon sa kanyang crime against humanity. At kung halimbawa kung ano man yung hatol ng ICC, sobra po kaming nagpapasalamat at sobra po kaming magiging masaya. Pero alam naman naming matagal, masalimuot, mahirap, pero willing po kami maghintay. Yan nanay, nakapaghintay na nga tayo ng halos 1 dekada na po Hintayin na ho natin. Papasaan ba? At makukuha ho natin ang hustisya. Nay, mahirap po ba makarating dito? Paanong tulong ang inyong natanggap para po makarating dito? Naku ma'am, sobrang hirap po. Wala naman po kaming sariling pera, kundi sa pamamagitan po ng Rise Up for Life, mga taong simbahan, yung mga iba't ibang organisasyon na may malasakit.
sa amin. Sila po yung nagtulong-tulong, nag-ambag-ambag para po kami makarating dito. Yo. Kaya wala po kaming, kumbaga, wala kaming pocket money, wala po kaming para ang sinasabi ng iba na Buti pa si Sarah, nanay. Panay ang shopping. Samantalang kayo, nanay, no, kung hindi pa magtutulong-tulong yung ibang tao, wala kayong panggagastos, wala kayong pangkakain. Si Sarah, kita nyo naman, pati mukha nun, oo, pinagawa na. Pinagawa na ho, ha? Pinagawa na pati mukha niya. Galing sa pera, kwarta ng bayan na ninakaw nila. Pati ho yung mukha ni Kitty. Lahat yun, nanay, oo, galing sa pera natin eh. O, di ba? O, samantalang si Sarah, panay shopping, Prada, Hermes, LV, oo, Christian Dior, Gucci. Pero nanay, mukha kang mas social sa kanya. Si Sarah, kahit anong isuot niya, wala eh. Inday na inday pa rin siya. Di ba? Okay lang yan, nanay. Ang mahalaga yung hustisya. enjoy kayo dyan, mag-ano kayo, pasyal. Hindi po ganun. Hindi po pamamasyal yung ano namin. Mayroon po kaming kumbaga, mayroon pa po kaming gustong ma-achieve. Yan. Kundi ang hostisya ng lahat ng mga biktimang pinaslang ni Duterte. At ng kanyang mga kasapakat. Nanay Leory, maraming salamat po sa inyo. Salamat din po, Alright, so that's the latest here. Kakatapos lang ng press conference kasama po si Nanay Leory at isa pang pamilya ng biktima ng war on drugs. Kasama si Attorney Cristina Conti, Attorney Nery Colmenares at Kita nyo, mga kababayan ko, meron pa ho isa. O, eto pa. Mahina. Pakinggan nyo na lang, ha. Naging like literally and figuratively na Eto na lang, ikikwento ko na lang ho, ano. Eto ang ho si Ineng, eto naman ho yung 18 anyos na ading niya, kapatid niya, ay pinatay po ni Duterte. Itinape ho yung buong muka, mga kababayan, ng packaging tape. Tapos po tinapon sa Pampanga. Ganun ho ang ginawa sa ading niya, mga kababayan ko, walang awa. Batang-bata ho, 18 anyos. 18 anyos, pinakaging tape yung muka hanggang sa tuluyan ng hindi makahinga at itinapon po sa malayo sa Pampanga. Yan. Grabe ka, digong, hayop ka talaga. O kininam, di ka pa ilamatay. Matay ka kuman. Na, apo, pangaasiyo, apo. Ito! Ano? Ayan na ho. Nandyan na rin ho, mga kababayan, yung pong mga sumusuporta at nananawagan ng hustisya. Ito pong mga tao, nandyan sa labas ng dahig. Labas ng ICC. Justice denied! No more lies! Atone for your crimes! Atone for your crimes! Do this one more time! One more time and remember these words! 30,000 lives! 30,000 lives! Justice denied! Justice denied! No more lies! No more lies! Atone for your crimes! Atone for your crimes! 30,000 lives! 30,000 lives! Ala ka, 30,000 lives! Kininam, bigong! Kunadamat. Di ka pala ilamatay! Kunadamat. Yung ba yun? Sinasabi? Parang ganun eh. Hindi ko naiintindihan eh. 30,000 lives! Kininam, bigong! Kunadamat. Di ka pa ilamatay! Kunadamat. Tama ba yung naririnig ko? Eto na. Teka, mukhang mas marami na nga, mas marami na ho, mga kababayan, yung pong mga anti-Duterte. Ito na. Tingnan yung mga kababayan, si Duterte, nilagyan pa ng sungay, Ito na. No. Justice denied! No more lies! No more lies! Atone for your crimes! Atone for your crimes! Good job, guys! Sayang. Well done!
Yan po mga kapuso, ang Sayang hindi ako nakapunta. Oo. Ganda pa naman ni ate, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Ganda nito, oh. Yung yung nagsasalita, no? Sayang. Iniisip ko talagang pumunta, mga kababayan, kasi may visa naman ako, eh. Oo, anytime pwede ho akong pumunta riyan, eh. Sana na-meet ko tong mga to, no? Mga kababayan, Tapos makikitira ako sa bahay nila. Siyempre, pipiliin ko tong bahay nitong nagsasalita. Tapos doon sa bahay nila, mga kababayan, siyempre, tutulungan ko siya. Maglinis ng bahay, maghugas ng plato. Kung gusto niya, paliguan ko siya, pwede rin, eh. Lami ka. Lami ba? Lami. Oh. Diba, no, mga kababayan, yan po mga kapuso, ang sigaw Nako, ng ang dami, oh. Ang dami nila, mga kababayan, sa labas ng dahig. Grabe, no? Oh. mga anti-Duterte dito sa harapan ng International Criminal Court. Ngayon pong bisperas ng gaganaping confirmation of charges hearing dito po sa International Criminal Court bukas para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alaka. Siya po ay humaharap sa 3 counts of murder and attempted murder. Alaka. Ayan po, nakalatag po rito yung mga kasong kanyang kinakaharap. Wag niyong tigilan si Duterte dyan. Nasa na yung mga DDS? Yung 5 lang. Yung lilimang DDS na laging nandiyan dyan. Ayan, harapin nyo yan. Yabang-yabang nyo, kala nyo marami kayo. 5 lang naman kayo, puro pangit pa. Tuloy. First count for 19 murders in Davao. Second count for 14 murders of high-value individuals or high-value targets. Third count, 45 murders and attempt. Galit na galit si ate, mga kababayan ko. Sigurado talaga magkakasundo kaming dalawa. Kahit ano pa yan, pagkakasunduan namin yan. Yung ganon, yung nagsasalita, galit na galit, mga kababayan ko. Malamang pag nagtitigang kaming dalawa. Malamang paggising namin, nakahubad na kami. Grabe. Ito na. Pasok. Made in Netherlands. Murders as crimes against humanity. So, nandito rin po inilatag yung ilang mga kagamitan ng mga biktima ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan nga po, Duterte, ang panagutin! kanilang panawagan, patuloy na panawagan, hustisya para sa mga biktima. Narinig mo yon, Kitty? Hustisya. Narinig mo yon, Sarah? Hustisya. ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Grabe, Duterte. no? Anila, talagang natutuwa sila dahil kahit pa paano nakikita na nila na unti-unti umuusad at may pag-asang makamit nila ang hustisya. Isinisigaw Galit na galit si ate, oh. Mukhang sexy pa, no? Mukhang sexy. At saka mukhang mistisa, mga kababayan ko. Ay! Tuloy! nga po, nagaling pa sila sa iba't ibang lugar para manawagan ng hustisya. Huwag niyong titigil. Ayun, oh, mukhang maganda talaga siya. Ay, naku talaga. Justice! What do we want? Justice! What do you want? Justice! When do we want it? Now! Yes! Good job, guys. So yan po muna
ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa International Criminal Court. Oh, ayan, mga kababayan, hindi lang ho dyan ngayon ang nagpo-protesta. Maging sa Amerika, nagpo-protesta sila. Oh, pasok! People killed because Grabe, Duterte oh. could make money from it. Oh. Because his police officers could make money from it. Oo nga, Because his military totoo yan, kuya. Oh. Mag-ingat ka kay Roque, ha? Alam mo naman si Roque. Alam mo na, ha? Di ba, no? Totoo naman yung mga polis nagkapera nung panahon ni Digong dahil sa pagpapatay. Dahil sa pag-utos niya na pumatay. Ganon, no? Eto na. Oh, pakinggan nyo, mga kababayan ko. Oh. Why were so many people killed? Because Duterte could make money from it. Correct. Because his police officers Si Duterte, kumikita rin ng pera. Si Duterte ay namimigay ng pera sa mga pulis, sa mga sundalo na mga pumapatay. Dahil sa utos niya, ayun mga kababayan, yung mga pulis na mga nasangkot dyan, nakakulong sila. Kawawa ho mga kababayan kita nyo, doble kara. Bakit? Yung mga pumatay, pinagkukulong. Yung pumatay kay Kian, example, nakakulong sila. Yung pong mga napatay mga kababayan, ayun, nandun na sa sementeryo. Parehas sira buhay. Sira ang buhay ng mga pumatay na mga pulis, sundalo na inutusan ni Digong. Sira din ang buhay ng mga pinatay dahil po nagkulang sila ng membro ng pamilya. Diba? Tuloy. could make money from it. Because his military made money from it. Correct. Totoo naman yan, pero hindi naman ho lahat, kuya. Hindi ho lahat ng mga sundalo ay kumita ng pera dahil dyan. Hindi rin lahat ng pulis ay kumita dahil dyan. Marami pa ring matitinong pulis tulad ho ng ating PNP chief. Oo. Di ba mga kababayan? Si PNP chief Nartates, hindi ho kasali dyan. Di ba? Hindi ho kasali. Mas duda pa nga ako na baka kasali. Tanungin nyo si Magalong baka kasali dyan. Oh. Di ba? Ayan, mga kababayan ko, Our beloved Boss Mike Cervera.